Let's pray. Panginoon, salamat po muli. Dinaliwat kami para mag-aral ng salita nyo. Father God, as we open your word, quiet our hearts and focus our minds, dear God. Speak to us clearly and help us understand what you want to teach us today. Strengthen our faith, correct us where we need to be corrected, dear God, and guide us, Lord, to live out your truth in our daily lives. We commit this time of Bible study in your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, amo ni title na itong Bible study na, pagtuo nga dirila o diri lang istorya may buhat. Itatong Bible study na is a follow-up from last week's ang faith dirila istorya may action. Okay? I want to open up our Bible study with this statement. Everybody o nga tanan kita lives by a form of faith. Di ba? Iti ba masiring waray ko faith? Diri man ako religious. Pero itinuod, gumagamit kita ng faith every day. Yung pananampalataya. Maskin mga atheists o yung mga hindi naniniwala sa Diyos, gumagamit sila ng faith. Diri nga Diyos. Of course, you know. Pero may danira faith o may danira gintutuuhan. Maybe they have some kind of faith, maybe in themselves. Ira kaugaringon, that how you say it, which can be very disappointing. Or it ira faith ada gobyerno, which is more disappointing. Di ba? Sa totoo lang, mas kailangan mo pa ng mas matinding faith para maging atheist kaysa maging Christian. Kung titingnan mo itong sobrang complex na world natin yan na, tapos matuo ka na walang creator, need mo good ng super blind faith para paniwalaan yan. Ginbubuhat kasi natin na ngayon sa panahon natin na bagang sobrang misteryoso yung word na faith. So gadini, kumakaon ka sa restaurant, you are applying faith na imo ginkakaon fresh o maupay, di ba? Para yung prepared talaga na pagkaluto, kaon ka andoks. Okay? Kung malupad ka, parehas ko, mauli anay ako ha, Amerika, California, to visit my sons. Itakon pamilya dito, labi na itakon apo. Yaya. She celebrated her second birthday noong May 4. Dinhoy unta tububuhaton didahalikod, you know, pero madami mga naitubo, unplanned expenses happened, namatay si mami, namatay ang panday ko, iayet, was working on the project para unta to birthday ni Aya. Tapos, now we are in an economic crisis, mga paraliton nagmamahal. Kaya hindi ko na rin napadayan construction sa likod, kaya diri lang medyo short na ako ha akong budget, mahal pagod mga materyales. Then now, I don't know how the eruption of Mount Mayon may the parallel connection in Indonesia yana, may da nangamatay dito. How it will affect us here. So in conclusion, although I made my plans, pero gin-overrule ni God. Ita akong mga plano, you know. Alam niya na, ini na mga butang mahihitabo ini, you know. Thus I can say, hindi ito will ni Lord. Okay, let's get back to our context. When I board a massive airplane like this, it weighs over 300,000 pounds. Somehow, in a plane, makalupad ko din and it will take me all the way to California. Okay? Can OJ makaka-relate dito. Kung masakay ka ng elevator, di ba? You trust na diri mautod it kable that hold the elevator, right? Kamo, dito makamundo di ba? Especially kung nag-try lang kamo dito ha, Newer Tower, it goes all the way up to the 42nd floor. Labi na kung masa kapag yun, all the way to 100th floor, which I've tried ha Chicago, Sears Tower. Anyway, kumapalit ka ng gamot, di daha pharmacy, di daha may kandaw, salt drugs, di ba? You trust na ang pharmacist, tamago di tahatag niya ng medisina imo. Di ba? Instead na inanglan mo para ubo, hatagan ka ng panpauro. Di ba? Amo gihapa atong daily life.
Now let's get on the ground na aton din hiadulan. Pedicab. Illustration lang ito na. Hindi pa ako ganun kalaki. Okay. Si Osmer daw yun trying to pull me. Illustration lang yan. Diri pa ako sugad. Okay? Kung masakay ka nga ng pedicab, di ka na highway padulong sa merkado, hindi ba nakakatakot? Di ba? Although, wala pa ako ka-experience sumakay ng pedicab from the highway, matabok di daha cruising. Yun, careful nga niya ako pag nagdadrive ako kan Buninay, nakakatakot talaga. So, sige damon, paspasay din mga sarakyan. Tapos, hindi mo naman hinihingi yung driver's license, di ba? Basta ka nalang nasakay. Hindi mo gin-check kung nagana ba ang preno. Di ba? Wala man. Basta nasakay ka na and my faith ka na dadalhin ka sa destination mo either in one piece or in pieces. Amo na ito. So iningatanan, ginagawa natin to, bagan routine na lang. Pero when someone says, have faith in God. Okay? Sasabihin pa ng iba, kunin mo naman. Pa-faith ka pa, pagadgad ka pa. Di ba? Mga kapatid, wala namang safer faith na paglagyan ng faith, safer pa na paglagyan ng faith mo kundi sa Diyos. So what is faith and how does it work? Okay? Paano ito gumagana? If you're taking notes, let's start with point number 1. Faith is belief plus action. Ang pananampalataya ay paniniwala at gawa. Ang faith, hindi lang yan basta paniniwala na totoo ang isang bagay. Ina-actionan mo rin yan kung anong pinapaniwalaan mo. Sabi nga sa Hebrews 11:1, faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating hindi pa nakikita. Okay? Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Di enough na nasa isip mo lang ito. Okay? Kaya maski ang demonyo natuo na may Diyos, kids, maski ang demonyo may natuo na may Diyos, pero nahahadlokira. Satanas, alam niyang totoo ang Diyos. Okay? Alam niyang totoo ang Bible. Alam din niyang babalik si Jesus one day, pero di riya sumusunod sa Diyos. Ina-acknowledge niya ang kamatuuran, ang katotohanan, pero ayaw niyang magpasakop. Kaya ang tunay na faith kay God, hindi lang belief, may kasamang action yan. Hindi puro salita lang, may galaw, may pagsunod, may pagbabago sa buhay. Yung mga bagay na yan dapat included dyan sa faith mo. Dito sa Hebrews 11:1, the Bible talks about the great heroes of faith. Si Abel offered a sacrifice. Noah, he built an ark. Si Abraham obeyed and moved to a new land. They didn't just sit around feeling spiritual. They did something. Okay, they did something. Kaya nga may kasabihan, a faith with no works is a faith that does not work. Ulitin ko ha, ang faith na walang gawa ay faith na hindi gumagana. So we are saved by faith. Si ring Apostle Paul sa Ephesians 2:8-9, alam niyo na ito, memorize niyo na ito by now. Ephesians 2:8-9, sobrang bait ng Diyos, kaya niligtas niya kayo dahil sa faith niyo. At hindi yun dahil sa sarili niyong efforts, regalo ito ng Diyos. Hindi yun resulta ng mga ginawa niyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Okay? Safe na kita, kahit tungod sa grasya ng Diyos through our faith in God. Kay safe naman kita, dapat mamuhay tayo by faith. Ang faith steady. Diri itong pabago-bago, diri kaparehas ng emotion mo. You know, kung ibabase ng Christian life mo sa emotion or sa feelings mo, ay baga kang nakasakay sa roller coaster. Minsan malipayon ka, minsan sobrang down ka. The Bible says, the just shall live by faith. Okay?
not by feelings. Reality talk lang kita. Madaling pag-usapan ng faith and tell others, you should have faith. Di ba? Ganun ang sinasabi natin. Dapat may faith ka. Normal, natural na yan sa atin. May istorya na isang babae, pumunta siya sa pastor niya. Saling ng babae sa pastor niya. Pastor, takot na takot ako sa asawa ko. Sabi niya, kapag patuloy daw ako magsimba dinhi, papatayin niya ako. Okay? Sabi ng pastor, naku sis, huwag ka matakot. Kasama mo ang Panginoon, puprotektahan ka niya, magtiwala ka lang, have faith. The next week, the woman came back, trembling, nangangatubuli siya. Sabi niya sa pastor, Pastor, sinabi na naman ng asawa ko, kapag nagsimba daw ako dito, papatay niya talaga ako. Sabi ulit ng pastor, just trust the Lord. He is in control. 1 week after that Sunday, bumalik yung babae sa pastor niya. Pastor, sabi ng asawa ko, kapag nagpatuloy ako magsimba din, papatayin ka niya. Nagkamot yung pastor, nag-isip siya. Alam mo sis, may damaupay na simbahan di dalaho nahan. Okay. It is so easy to tell someone else to have faith. But when you have to apply it yourself, it's a totally different story. Madaling sabihin na magtiwala ka, pero kapag nasa sitwasyon ka na ganon, kailangan mong patunayan talaga. Point number 2, faith makes the difference. Pananampalataya ang nagdadala ng pagbabago. Actually, kayang gawin ng Diyos ang gusto niya. Kahit saan at kahit kanino niya gustong gawin, di ba? But it is amazing how He chooses to do His work through people. Pwede manunta niya i-part ang Red Sea, masking walang involvement ni Moses. Pero sinabihan niya si Moses na itaas mo yung tungkod mo and the Red Sea parted. Di ba? And God could have brought fire from heaven without Elijah. Okay? But He directed Elijah to pray first. Or si Jesus. Si Jesus mismo, He could have healed, or He could heal everyone right now with just a word. Boom! Lahat magaling na. Wala na mga sakit. Pero wala rin niya buhatay ni. See, God, He works on people na tumatawag sa Kanya at nag-a-apply ng faith sa Kanya. He touches those who reach out to Him. Kitaan niyo ni, yung blind ba na ni Bartimaeus, makikita niyo ito ang story ni Bartimaeus, kita Mark 10:46 to 52. Nadungog niya na darating o paparating si Jesus. So sumagit niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi niya. Nagsisisigaw siya. Sinaway na siya ng mga disciples. Pero makulit si Bartimaeus. Tungod ato, Jesus stopped by and healed him. See, sa kakulitan ni Bartimaeus, Jesus noticed him, kaya napagaling tuloy siya. Diba? Pero minsan, faith can also be quiet. Natatandaan yung Bible study natin last time about yung babae na nagbi-bleeding. Okay? Wala iya magsinagi tulad ni Bartimaeus. And you can find this story in Mark 5:25 to 34. She just, Mark 5:25 to 34. She just quietly reasoned in her heart, kung matatouch ko lang ang damit ni Jesus, gagaling ako. And Jesus commended her faith, and she got healed. So what is faith and how does it work? Point number 3. So now, amo ni tatong pinaka-context. Mark 7:24 to 29. If you have your Bible, open it to Mark 7:24 to 29. Itaon tayo ng istorya ng isang babae na may grabing unexpected na faith. Iniya disciple. Hindi siya araw-araw nakasama ni Jesus. Nakatira ito siya sa isang
pagan na lugar. Desperado siya na mapagaling iti anak, maski ano mahitabo, whatever it takes, she will find a way na makalapit kan Jesus para sa anak niya. Basahin ko na lang itong storya din. I'm reading from ang Bible, Pinoy version. Okay? Umalis si Jesus at pumunta sa bayan na malapit sa Tyre. Nagstay siya sa isang bahay at ayaw niya malaman ng mga tao na nandun siya. Pero nalaman pa rin nila. 25, merong isang nanay na may anak na batang babae sinapian ng masamang espiritu. Nalaman ng nanay na nandun si Jesus kaya nagmamadali siyang pumunta at lumuhod sa paanan ni Jesus. Isa siyang Gentile na taga-Phoenicia. Lugar yun sa Syria. Nagmamakaawa siya kay Jesus na palayasin ng masamang espiritong sumapi sa anak niya. Sabi ni Jesus, hayaan mo nang mga kain ng mga bata. Hindi tamang kunin ang mga pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, pero sir, ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain din po ng mga pagkain na lalaglag ng mga bata. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sinabi mo, umuwi ka na. Makikita mong lumayas ng demonyong sumapi sa anak mo. Ini ng babae, Canaanite inihiya. Historically, itong mga Canaanites, they're wicked people, mortal enemies of Israel. They sacrifice babies to their false gods. Mortal enemies inihira ng mga Israelites. Notice ninyo din linakad dyan ni Jesus Christ. Bagan, nagtikang hiya din padulong hasugod. That's 80 kilometers, okay? Ginlakad niya. Jesus traveled 50 miles or 80.5 kilometers. Okay? On foot to the region of Tyre, may Syria na ito. Just to see her. Walang Uber noon, walang bike, walang pedicab. Basta nilakad lang ni Jesus ang isang lugar na di rin nga ni Partiya Israel. Why? Because this woman needed a miracle and Jesus was going out of his way to give it to her. And this teaches us something very important. Kita gihap, we need to go where the people are. The church should go to the whole world. Does not mean we have to go to the other side of the world or wherever. You know, mag-cross lang tayo on the other side of the street. That's our mission field already. Okay? So Jesus, he left his comfort zone, to reach one desperate mother. Also, makinig kayo nito I-notice nyo yung influence of the home. Ini na babae probably grew up worshiping false idols. Okay? Maybe the goddess Astoreth. Ano yan? Ribulto. Diba? As a statue, ginluluhuran ng mga tao, ganon rin karamihan sa atin ngayon. Her home might have been filled with demonic activity which affected her daughter. Okay? Kaya, kayo mga parents, ako, listen up, moms, dads, and future parents, tayo, tinitingala ng mga anak natin. Little eyes are watching what you do. Little ears are listening to what you say. Kung umiinom ka sa harap ng anak mo, naninigarilyo ka sa harap ng anak mo, huwag kang magtaka kung magkaroon sila ng problema ng alak or paninigarilyo later on. Okay? Kung nag-aaway kayong mag-asawa sa harap ng mga bata, tapos pinapapili mo kung haing madaop, winawasak niyo yung puso nila. But the opposite is also true. If you model a godly life, yung makristyahano na pamumuhay, if you pray with them, you read the Bible to them, you pass down blessings. Di ba? May da story about a father and a son, sumakay raw bukid, tapos may danira tatawirin na medyo sira-sira na hanging bridge. Hinay-hinay ang tatay sa paglakad, taking
careful steps. Tapos, nagyakan ang bata. Tay, pili agud ang tamang daan kay nakasulod ako sa likod mo. Okay? May kasabihan sa English, it is a lot easier to build a child than to repair an adult. Ibig sabihin, mas madaling i-mold ang isang bata kaysa ayusin ang isang matanda. Diba? Let's go to point number 4. When God seems silent, kapag parang hindi sumasagot si God, monitor. Point number 4, when God seems silent. Nung nilapitan ng babae si Jesus, sabi ng babae, Sir, maawa po kayo sa akin. Sobrang pinapahirapan ng demonyo ang anak kong babae. Kitaan nyo ito. Ada ito Matthew 15:23. Parallel passage siya ng Mark 7:24 to 29. Matthew 15:23. Hindi siya sinagot ni Jesus. Quiet like Jesus. Bagang gin-ignore niya ni Jesus. But actually, he wasn't. Okay? Alam ni Jesus, she had a very amazing faith. At gusto ito ni Jesus for it to be displayed ha mga tao dito. Labi na yung mga disciples. Baga nagpakipot si Jesus dito. Pero kung alam ni Jesus na kung ano man isasagot ng babae, may sasabihin siya sa babae, may sasagot kaagad ang babae. Kaya ganun kagaling ang faith niya. Sometimes we pray and God is silent. Kaya magtatanong ka, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ko? Di ba? There are 3 possible reasons kung bakit nga hindi. Number 1, there is a spiritual battle that you cannot see. We went through this sa Bible study natin last time. We talked about Daniel 10. Okay? Sabi ng angel kan Daniel, nadungog ni God ang imo prayer, kaya nandito ako. Pero sa loob ng 21 days, pinigilan ako ng angel na kaharian ng Persia. Hanggang sa dumating si Michael na isa sa mga chief angels. Tinulungan niya ako dahil naiwan ako mag-isa kasama ng mga hari ng Persia. Itong angel ng kaharian ng Persia, nagpapasabot ini na may naka-assign na demonic or spiritual being over the Persian Empire. Ito ang klaro. There are spiritual forces influencing nations. Some are katulad ni Michael from God, and some are opposed to God. Amo ni tinatawag na Prince of Persia or yung demonic being. So may mga laban sa spiritual na mundo na hindi natin nakikita. So we just keep on praying, you know. Remember, God's delays are not His denials. Here's something to ponder or palaisipan. Persia is the ancient name of what? Come on, guys. Iran. Okay? Until now, they're still at it. Israel, God, and Persia. Who do you think is ruling and running Persia or Iran right now? Yung mga mulas. As of the latest count, itirag ipagpapatay ng mga tao nila, nasa 42,000 na. Okay? How is it related sa mga nangyayari yan na? Diba? Mapapaisip ka talaga. Persia or Iran, nasa propesya yan. It's there. It's gonna be part of the end times. Ang Iran. Okay, bakit hindi sinasagot ni God ang prayer natin? Number 2, there is unconfessed sin in your life. Unconfessed sin in your life. Sabi sa Psalm 66:18, kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, hindi ako papakinggan ni Lord. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Also sabi ni Isaiah, sa Isaiah 59:1-2,
Di maiksi ang kamay ni Lord para di makapagligtas. Hindi bingi ang tenga niya para di makarinig. Ang kasamaan niyo ang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. God cannot forgive a sin you will not confess. Kailangan natin linisin ang ating mga puso. Psalm 139, 23-24, siring ni David dito, O Diyos, tingnan mo at alamin ang nasa puso ko. I-test mo ako, tingnan mo yung mga iniisip ko. Tingnan mo kung may ginagawa akong masama at i-guide mo ako sa daan ng buhay na walang hanggan. I like this in English. Search me, O God, and know my heart. See if there is any offensive way in me. Mas maganda yung sa King James Version, ano? Mas poetic pakinggan. Pero anyway, bakit hindi sinasagot ni God ang prayer natin? Number 3, you have an idol in your heart. Sabi sa Ezekiel 14:3, may mga leader daw na naglagay ng mga Diyos-Diyosan sa puso nila. Dirila ininapasubot ng mga ribolto. Okay, like what we saw earlier. Ang idol o yung ribolto, ang ginmimindinhi, ang idol, masking ano na pumapalit sa tinuod na Diyos sa life mo. Anything na nawawala ang focus mo sa Diyos, pwedeng cellphone mo, trabaho mo, hobby mo, uyab mo, eder mo. Diba? Kaya ingat lang mga kapatid kasi kadalasan ito ang umaharang sa connection natin kay God. Okay? Let's go back. So what is faith and how does it work? Point number 5. So point number 5, passing the test of persistence. Balikan niyo Mark 7:27. Sabi ni Jesus dito, hayaan mo nang makain ng mga bata. Hindi tamang kunin ang mga pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Now, let's understand this, yung sinabi ni Jesus. Within the context, kay, wala niya gitawag yung babae ni Jesus na parang aso. Hindi ganon. Okay? Yung mga aso na kumakain ng basura at kung ano-ano pa di dahamadalan. Yung salita na ginamit dito sa Greek, nagre-refer sa maliit na lagang aso sa loob ng bahay, parang mga tuta ba? Baganimuchi. Tamon ayam dito, laging nakaabang ng pagkain. Okay? Parang sinasabi kasi ni Jesus dito, hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata sa lamesa at ibigay sa mga tuta. Yung babae naman, labi na ako siguro, ma-offend ako. You know? Hindi, pwede naman sana siya ma-offend talaga. Pwede siya magalit at umalis na lang. Pero, tiningnan niya si Jesus, nakita niya yung love and compassion niya din sa mga mata niya. At na-get niya yung grace sa likod ng test. Okay? Sumagot yung babae, totoo yan, Lord. Pero kahit ang mga aso sa ilalim ng mesa, nakakakain ng mumho na nahuhulog mula sa plato ng mga bata. Bagang sinabi ng babae nito, Lord, hindi ko kailangan ng buong pagkain. Kahit kontentera lang ng power mo, sobra na yan. You know? Para pagalingin ang anak ko. Wow! That answer alone, ang galing. Ano yung pakdul? Astig pak. Ano yung bagong salita ng pakdul? Pudul? Paldo! Paldo! Gutom na ako. Yeah, pakdo. Paldo. Anyway, waiting lang si Jesus. Tapos sinabi ni Jesus sa babae, ang ganda ng sagot mo. Umuwi ka na, wala na ang demonyo sa anak mo. Paldo. Okay. Bangan ng pangangan yung mga disciples dahil sa persistence ng babae, sa pagiging makulit niya sa faith niya, at sa commitment niya, she got the miracle that she wanted. Now look at this.
The door was shut in her face, but she just kept knocking, bagan. Bagan, ginsiraduhan niya ng portahan, pero persistent niya, katok pa rin siya ng katok. Okay, ang galing. In conclusion, gising na lahat, in conclusion na ako. In conclusion, don't give up on the prodigals. I'm referring here sa mga prodigals, yung mga tao na pariwara. Okay? At one point, ganun rin ako. Okay? Ini-example na tutunan natin yan na dapat natin pagpatuloy ang pag-pray aton mga friends, kapamilya natin, anak natin, you know. Baka may nakilala kayo na lumayo sa Lord, isa ng prodigal. I mentioned I was once a prodigal. Napariwara ako. Right after my wife died, bagan na naputulan ako na haligi. So I got lost for a while. Okay? And up to now, hindi ko alam why I ended up here. Na maupay na unta tamon kinabuhi dito sa Cebu ni Rochelle. But somehow, God moved me down here to Dulag. And I know the Lord has a purpose for all of this. Kaya hindi kami anak. Okay? So may masabi yung mga kaibigan natin, dati malapit ka sa Diyos, di ba? Pero ngayon, parang naging anti ka when you became a prodigal. Bubulong ang kaaway natin. Sasabihin niya, huli na lahat para sa iyo, huli na para sa kanila. Ayaw pagtuiton. Kay the Bible says, Satan or the devil is the father of all lies. Buwaon hiya. Okay? So just keep praying for those who are lost. Hindi mabagal ang Diyos sa pagtupad sa pangako niya. Di gaya ng iniisip na iba. Actually, talagang pasensyoso lang ang Diyos natin. You know, ayaw niya mapahamak na kahit isang tao. Ang gusto niya, magsisi at tumalikod sa kasalanan ng lahat. Diba? Ayan lang ang gusto ng Diyos. He wants everybody to be saved, but people somehow are running away from Him. So all we can do to these people is to pray for them, pray with them, just like God gave me a chance to share to my cousin Dudoy Kempis dito Rizal. He had massive heart attack, nabubulag na siya. But somehow he opened up about God. And I took that chance, and God invoked to me, hey, tell him now before it's too late. So I was able to share the gospel with him. He and his wife, Maribel, accepted the Lord right there. Okay? Thanks be to God. Let's pray. Panginoon, salamat po muli for speaking to us through your word today. We pray that what we have learned today, Lord, to not just stay in our minds, but to live it out daily in our lives. Give us strength to obey you, O God, and wisdom to make the right choices, and courage to stand firm in our faith. So as we go and leave this place, guide us and protect us, and use us to be a light to others. We give you all the glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.